ang ating punong lungsod, Francisco Isko Moreno Domagoso. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng naririto ngayon upang gunitain ang ika-157 anibersaryo ng kapanganakan ng tagapagtatag ng ating katipunan. Ang itinuturing na ama ng himagsikang Filipino, God Andres Bonifacio, na may temang Bonifacio 2020, Tapang at Kaligtasan tungo sa Malayang Lipunan. Si Andres Bonifacio ay isang Pilipinong makabayan at revolusyonaryo na nagtatag at lumaon naging supremo ng kilusang katipunan o kilala rin bilang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na naglayong makamtan ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Filipino. Bilang panimula ng ating palatuntunan, inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para sa pag-aalay ng bulaklak na pangungunahan ng ama ng lungsod ng Maynila, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Domagoso, kasama ang ating military host, Colonel Hernani S. Songano, Philippine Navy Marines General Staff Corps. Tanghal. Ho! Pinunot kalipunan, tanghal. Ta! Kalipunan, baba, ta, dadala, alis. Baba, ta! Ginoo, handa na po ang balangay para sa pag-aalay ng bulaklak. Rop sa kanan, rop. Sulong, had. Harap sa kaliwa, harap. Pasulong, pad.
Tanghal. To! Pinulot kalpunan, tanghal. To! Pinulot kalpunan, baba. To! Dadala. Alis. Baba. To! Harap sa kaliwa. Harap. Sulong. Good. Harap sa kaliwa. Harap. Pasulong. Good. Tanghal. To! Pinulot kalpunan, tanghal. To! Pinulot kalpunan, baba. To! Dadala. Alis. Baba. To! Ginoo, tapos na po ang pag-aalay ng bulaklak. Sabi sa tropa, thank you very much. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Baba, alis. Dadala, alis. Harap sa kanan, harap. Pasulong, kad.
Maraming salamat po sa Hukbong Dagat ng Pilipinas sa inyong paglingkod sa pag-aalay ng Bulaklak. At para sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, inaanyayahan pong muli ang lahat na tumayo para sa isang panalangin na pamumunuan ni Konsehal Joel R. Chua, pinuno ng Mayorya ng Kapulungan ng Sangguniang Panlunsod ng Maynila. Pansumandali tayong manahimik, damhin natin ang presensya ng Panginoon at ituon muna natin ang ating mga sarili sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papuri at pasasalamat namin ay sa iyo, o Amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po at mirarapat mong kami ay magtipon sa dambanang ito ng aming bayaning si Gat Andres Bonifacio, na ang kaarawan ay aming ginugunita. Salamat o Diyos sa buhay niyang biyaya. Di mo na naging instrumento ang matibay na paninindigan upang ang aming bayan ay maging malaya. Salamat at ginawa mo siyang halimbawa sa aming lahat upang pagmalasakitan ng kapwa at ang buong bayan. Salamat din po sa biyaya ng buhay na ginawad mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa mga leader na itinalaga mong kami ay pamunuan, lalong-lalo na sa pamanghamong panahong ito. Patuloy mo pong puspusin ang iyong grasya ang katatagan, kalakasan, kagalingan, at katalinuhan ng aming pinupunong lungsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso, ang katuwang niyang vice-alkalde, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, 10 ang lahat ng bumubuo ng Sangguniang Panlunsod ng Maynila. Basbasan mo po ang aming lungsod na maging lugar ng kapayapaan, kasiglahan, bayanihan at kaunlaran. Patnubayan mo po ang bawat batang Maynila at ang mga pamilyang Manileño. Itulot mo pong matapos na ang pandemyang COVID-19 na aming hinaharap at gawaran mo ng kalusugan ang bawat isa sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maari na pong magsiupo ang lahat. Muli po, maraming salamat sa Hukbong Dagat ng Pilipinas sa inyong paglingkod sa pag-aalay ng Bulaklak. Mga watawat at tanod, sumalunod. Harap sa kanan, harap. Sulong, kad. Harap sa kaliwa, harap. Sulong, kad. Harap sa labas. Harap. Kanang balikat, ano? Kanang balikat. To. Sulong. Kad. Upang tayo ay bigyan ng kanyang bungad bati,
at ipakilala ang ating natatanging tagapagsalita. Ibinibigay ko po sa inyo ang ating pangalawang punong lungsod, Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Sa ating mga panauhin, mga kapwa lingkod bayan, mga kawani, mga kaibigan, mga kaanak ni Gat Andres Bonifacio, at sa lahat ng mga kapwa nating Manilenyo na nakasubaybay sa atin ngayon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at mabuhay. Natitipon tayo sa mahalagang dambanang ito na alay ng lungsod ng Maynila para sa ating bayaning si Gat Andres de Castro Bonifacio. Isinilang sa araw na ito na ika-30 ng Nobyembre taong 1863. Itinakda ang araw ng Bonifacio o Bonifacio Day sa pamamagitan ng Philippine Legislature Act 2946 noong ika-21 ng Pebrero taong 1921 bilang pagkilala sa dakilang ambag ng Batang Maynila na kalaunan ay itinuring na ama ng himagsikan at Rebolusyong Pilipino. Nagtatag at naging supremo ng kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan, KKK o Katipunan. Isinulong niya ang pakikibaka para sa kasarinlan at soberenya at nagsisilbing alaala ang kanyang pagmamahal sa bayan upang maging sa panahon natin ngayon ay maging matibay ang ating paninindigan upang ipagtanggol ang ating kalayaan. Wika nga niya sa kanyang tulang pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? Aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Mga katagang nagsisilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin upang mapagmalasakitan natin di lamang ang ating sarili, kundi pati ang ating bayan. At yan ang patuloy na hamon sa bawat isa sa atin. At bilang pagtugon sa hamon ng pagmamahal sa bayan, ang taong ipakikilala ko sa inyo ay buong tapang na hinarap ang tungkulin na tayo ay pamunuan. Tulad ni Bonifacio, ipinanganak din siya sa Tondo, namuhay ng marangal sa kabila ng kahirapan. Inilaan ang sarili sa paglilingkod bayan, kaya't siya ang pinakabatang nahalal na konsehal ng Maynila at kumatawan sa unang distrito. Pinakabatang nahalal na vice-alkalde, nahalal na punong lungsod ng Kapitolyo ng Pilipinas noong 2019. Sabi nga ni John Gardner, excellence is by doing ordinary things extraordinarily well. At lahat tayo ay saksi sa galing at husay ng Batang Maynilang ito. Kaya't sa 16 na buwan pa lamang niya sa kasulukuyang katungkulan, iba't ibang papuri at parangal na ang kanyang at sa kanya'y iginawad. Kamakailan lang ay itinanghal na Man of the Year ng Asia Leaders Award. Ginawaran ng San Beda University na honoris causa bilang Doctor of Laws. Mga kaibigan, ang supremo na makabagong katipunan, inspirasyon ng marami sa ating mga lingkod bayan, ang ating minamahal at iginagalang na punong lungsod, Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you. Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating minamahal
na Vice Mayor Hani Lacuna, sa ating mga bisita at kasapi ng pamahalaan, the men and women, uniformed personnel of the Philippine Navy Marines, today as our military host, headed by Colonel Hernani Sungano. Sir, maraming salamat sa mga kasapi ninyo sa sandatahan at lahat ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa ating minamahal na mga konsihal, department heads, at to the men and women, uniform and non-uniform personnel of the Manila Police District, headed by General Miranda and Colonel soon-to-be General Domingo. Sa lahat po ng kaanak ng magiting na bayani Andres Bonifacio na nandito, Ginoong Rainier Catalasan, 10 ng kanyang mga kasama, pangalawang patnugot tagapagganap Carminda R. Arevalo, Komisyon ng Pangkasaysayan ng Pilipinas, at mga kawani ng pamahalang lungsod, especially si Jess. Good morning, Jess. Sa lahat ng mamamayan at vloggers and media, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kaarawan at taon-taon nating ipagdiriwang ang kaarawan ng mga bayani. Mano pa sa lungsod ng Maynila kung saan may isang dakilang bayani na pinanganak sa Tondo. 100 taon, 57 taon na ang nakararaan. Ang magiting ni Sigat Andres Bonifacio. Dito sa akin likuran, 1 taon at 4 na buwan pa lamang ang nakalilipas. Ito ay naging lugar na kung saan para bang walang pamahalaan. At ikinipit balikat na lamang ng mga liderato ng nagdaan ang kahalagahan ng mga estatwa na siyang binibigay pagkilala ng Estado sa mga estatwang iyon at sa maliit na kaparaanan ng Estado ay maipaalala sa mga daraan na kapag ikay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa at iyong bayan, you will be immortalized. Makikita ninyo't bato, tanso o bakal ang mga yan. Ngunit yan ay tanda sa ating lahat na matuto tayo sa nakaraan at kasaysayan ng ating bansa. Tulad ng mga sinabi ng ating mga iba pang bayani, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kaya ngayon, sa aming kapwa namamahala sa national government, partikular sa Pamansang Komisyon ng Pagkasaysayan ng Pilipinas, 10 ng aming mga kawani sa pamahalang lungsod ay kaisa ninyo na kilalanin ang mga dangal, kagalingan, kabaitan, at patuloy na kilalanin sa mga darating pang panahon upang maging gabay ang mga ito sa amin sa pangaraw-araw naming paglilingkod sa taong bayan. Umasa kayo na ang pamahalang lungsod
ay lagi ninyong kaisa sa inyong layunin patungkol sa mga bagay na ito. Si Andres Bonifacio, walang magulang na presidente. Si Andres Bonifacio, walang magulang na alta sa syudad. Si Andres Bonifacio ay katulad ng mga nanay at tatay natin. Yun din ang kanyang mga magulang. Ngunit sa pagsisigasig, pinilit niyang iraos ang kanyang sarili, 10 ng kanyang mga kapatid at pamilya doon sa Tondo. At hindi nagtapos doon. Ang kagustuhan ni Bonifaciong umangat sa buhay, minabuti rin niyang pagmalasakitan ang kanyang kapwa Pilipino na sa tingin niya'y nakararamdam ng pangapi sa mga mananakop. Kaya nabuo ang Katipunan. At siya nga'y kinilala bilang supremo, kinilala ng kapwa niya. Ang nagbigay ng parangal sa kanya bilang pinuno ay kapwa niya. Kapwa niya Pilipino. Kaya sa atin ngayon, na ating tinatamasa na kalayaan, ay bagay na wag nating lilimutin na may mga nagdanak na dugo na ating mga bayani upang makamit natin ang sinasabing kasarinlan or independence, sort of saying. Yan, si Andres Bonifacio. Kaya nalungkot ako nung panahon na ako'y maupo na ito ay isang pinakamalaking banyo sa buong Maynila. Mga bagay na sinira. At ang nakalulungkot sa lahat, hilang hakbang lamang sa estatwang ito ay opisina ng punong lungsod. Kaya sabi ko nga, para tayong hindi nagiging makatwiran, para bang binabaliwala na natin ang mga naitatag ng Estado, ng mga estatwang nagpapaalala sa kabutihan ng mga tao sa nagdaan, na tinaguriang bayani ng ating bayan. Sa mga aming bisita, sa mga batang Maynila, makikita ninyo po sa maliit naming kaparaanan, kami ni Vice Mayor at ang ating mga kawani at miyembro ng konseho ay patuloy na inaalaga at binibigyan ng dangal ang lugar na ito para sa lahat ng mga Pilipino, lahat ng kabataan na dadako sa Loton Avenue, lilingon sa kanilang kanan, lilingon sa kanilang kaliwa, at makikita nila at patuloy na maipaalala sa kanila na tayo sa kasalukuyan, mga tao ay dapat magmalasakit at patuloy na magmahal sa ating kapwa at sa ating bansa. Kaya umasa kayo na hanggat ako ang alkalde ng lungsod, ito'y mananatiling malinis, maayos, at pipilitin namin sa maliit naming kaparaanan na ipaalala sa mga kabataan na may tamang pagmamahal, may tamang pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Nananawagan ako sa mga kabataan ngayon. Bagay lamang na tayo'y mag-usisa. Bagay lamang na tayo'y magmasid. Bagay lamang na tayo'y magsiyasat. Ngunit, ipinaalala ko sa kabataan ngayon
Hindi kailangan maging marahas. Hindi kailangan gumamit ng dahas. Hindi kailangan gumamit ng armas. At labanan ang kapwa natin Pilipino. Ang mga bayani natin totoo at hindi may kukubli, gumamit sila ng armas laban sa mga dayo, laban sa mananakop, at hindi natin kalahi. Ngunit nakalulungkot na ilang kabataan na maaari naiiba ang tema o pagbibigay ng ibig sabihin sa kalayaang kanilang gustong makamit sa ating bansa. Kaya ipinagpapaalala ko sa mga batang Maynila, magsiyasat kayo ng mabuti. Magsalita tayo ng gusto nating sabihin sapagkat yan din ang inalay sa atin ng ating mga bayani na maging malayang bansa. Ngunit, uulitin ko, tayo ay kapwa Pilipino. We may argue, we may debate, we may discuss matters and issues of our society. But we should not kill each other, bearing arms against a state established by free Filipinos. Mga kabataan, hinihikayat ko kayo. Maring pagod na ang iba sa inyo, pero hinihikayat ko kayo na patuloy na maniwala na ang sistemang itinatag ng gobyerno na itinalaga ng tao, ng bawat Pilipino ay tatakbong maayos. Yan, kung nabubuhay lamang ang ating mga bayani, ipapaalala sa atin yan. Kaya po, sa mga magulang na nakikinig, ilagay natin sa tamang perspektibo ang mga bagay-bagay. Panatiliin natin ang malayang usapin, ang malayang diskurso. Ngunit sa mga husto naman ng edad at marami ng karanasan sa buhay, patuloy sana kayong gumabay ng tama sapagkat lagi na lamang nating sinasabi, lagi na lamang natin naririnig, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa ng bayan kung wala na ang buhay ng isang kabataan? Dahil siya ay gumawa ng mga bagay na nakapapahamak sa kanyang kaligtasan. Maraming pamamaraan. Mahirap, hindi simple. It took me 21 years to be here before you today. 21 painstaking years na maraming naging bingi o nagbibingi-bingihan, maraming salikwat na pamamaraan. But during that struggle, patiently and continuously believing that system will work, at sa awa ng Diyos, at salamat sa mga batang Maynila, binigyan ako ng pagkakataon na maging alkalde ngayon, na kung saan ang lahat ng bagay na aking paniwala, personal na paniwala, na aking kinimkim at misang ibinahagi, ngunit binging tengang aking pinagsabihan, ngayon lahat ay aking ginagawa ayon sa aking paniniwala. Iyon ang hinihintay ko sa kabataan. Magtiyaga tayo. Patuloy tayong maniwala that someday, somehow, if you were given an opportunity to lead, then you change things. Change accordingly. Change fairly. And change just or justly, mga kabataan. Walang
idudulot na magandang resulta ang marahas na pamamaraan. Sana maging takdang aral ang mga ibinili ng bayani katulad ni God Andres Bonifacio. Ang pagmamahal sa bayan at kapwa. At nang binanggit niya ang kapwa, isinad niya, kapwa Pilipino. Kaya po sa inyo ngayon, sa ating lahat na mga kawani, sa lahat ng mamamayan, tayo ay dumadaan sa gitna ng pandemya. Masalimot, nakatatakot, at punong-puno ng panganib sa araw-araw nating buhay. Kung talagang mahal natin ang bansang the way o kung ano ang sa tingin ninyong paniwala ninyo, dito nyo ipakita sa panahon ngayon. Dito natin ipakita ang pagiging makabayan na tayo sa kanya-kanyang field of undertaking, sa kanya-kanyang obligasyon, sumibol tayo. Galingan natin. Sinupin natin. Maging mainam tayo. Maging epesyente tayo sa paglilingkod sa ating mamamayan. Sapagkat more than their family, bukod sa kanilang minamahal na pamilya, ang mamamayan umaasa sa pamahalaan. Ngayon natin patunayan sa pandemyang ito. Magtulong-tulong tayo. At sa kabilang banda, habang tinutupad natin ang ating sinumpang tungkulin, manatili rin sa ating puso at paniniwala na may Diyos at ang takot lagi sa Diyos ay isa puso natin at isa diwa natin. You will never go wrong with God. Let's do our best and continue to believe that there is higher being among ourselves, na hindi tayo mapapariwara. Darating ang oras, may awa ang Diyos, makararaos tayo. Huwag na mawaglit sa inyong lahat. Huwag niyong iisipin, yung mga estrella na yan, galyetas, posisyon, pangalang idinuktong bago sa pangalan natin, ay yan ang makapangyarihan. Hindi po. Tayo'y bahagi lamang ng isang malayang organisasyon na maglilingkod sa bayan. Kaya, lagi sa Diyos ang una. Sabi nga, God first. Kaya po, sa lahat sa inyo, siguro, kung buhay si Andres Bonifacio, baka ito ang sabihin niya ngayong umagang ito. And it goes to everyone, including me and the Vice Mayor. Mahalin natin ang inang bayan tulad ng pagmamahal natin sa ating mga magulang. Isang bansa, isang bandila, at ang ating iwawagayway mula Batanes hanggang Hulo ay bandilang Pilipinas lamang, wala nang iba. Sa inyo, mga kababayan ko, nakikisuyo ko, buong kababaang loob, nakikiusap ako.
let me take this opportunity to continue to remind each and everyone, may panganib pa. Kaya patuloy tayong makinig sa mga alituntuning pinatutupad ng national government and local government with regard to health issue. Sa mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila, please wear your mask. Wash your hands and continue to practice physical distancing. Pag malasakitan ninyo ang inyong sarili, ang inyong kapwa, para nyo na rin pinagmalasakitan ang kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay na naghihintay sa kanya-kanyang tahanan. At uulit-ulitin ko yan na magpaalala sa inyo. Yan ang mabisang pamamaraan habang hinihintay natin ang gamot ay patuloy tayong magkaroon ng kusang disiplina. Huwag natin ipariwara ang mga dugo at buhay ng ating mga bayani na inalay nila tulad ni Gat Andres Bonifacio ng Tondo na mabaliwala ang lahat sapagkat nagpabaya tayo. Muli, nakikisuyo ako. Magkaisa tayo. Patuloy tayong magkaisa. Pilipino, kapwa Pilipino. Sa mga batang Maynila, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Magandang araw po. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God first. Muli, maraming salamat po, Punong Lungsod Francisco Isko Moreno Dumagoso, gayon din naman sa ating pangalawang Punong Lungsod, Dr. Maria Sheila Hani Lacuna Pangan, para sa inyong makabuluhang mensahe. At bilang pangwakas, tayo po ay tumayo at sabay-sabay na awitin ang awit ng Maynila. Muli, maraming salamat po sa bawat isa.
Inaanyayahan po ang ating mga butihing konsehal na pumunta sa entablado para sa photo op kasama ang ating punong lungsod Francisco Isko Moreno Dumagoso at pangalawang punong lungsod Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Nais po namin paalalahanan ng bawat isa to observe physical distancing para po sa ikabubuti ng bawat isa. Sa ating pong mga konsehal, meron po tayong mga markers sa floors. Bigyan pansin na lang po natin ito, ang mga markers. Muli po sa ating mga kababayan, sa ating mga media personnels and friends, sana po ay panatilihin po natin ang physical distancing. Muli po, sa atin po mga kababayan, pakiiwan po ang mga payong sa inyo pong mga silya at ito po ay kokolektahin ng ating mga committee. Halina't bisitahin natin ang Manila, damang kapanatagan at pagmamahalan. Ito ay bahagi ng aming tanging yaman, sa lugar na sagana sa kultura at kasaysayan. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda, sa pagdating sa lubog ng ganda ng Manila. Pagmasdan ang lungsod niya, may malasakit at patungo sa pagpunlad. O Manila, ningning at sentro ng Pilipinas, sigaw sa mundo, taglay nito ang kagandahan. Welcome po kayo sa Manila. Here we go! Unite together, bringing hope to a country we call it Manila. Matayog ang pangarap, ako at ikaw, parang magagarang gusalin na natatanaw. Bawat misyon at mithiin, bahagi ng kasaysayan. Lambot mo sa Pilipinas, hayag na sa ibang bayan. Tuklasin ang kasaysayan, sadyang nakakahalina sa lugar na makulay. Welcome po sa Manila. Tuloy po kayo magalak sa aming hinanda, sa pagdating sa lubungin ang ganda ng Manila. Oh Manila.